Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Aming pinananaligang tagapagligtas ng tanan, Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubukal upang kami di mauhaw. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos tatanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo namay bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "matalim ang batong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kay sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala naman ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu
at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy roon. Sabi ni Jesus, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kung hindi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakikilala namin, siya na nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po nating pinasasalamatan, niluluwalhati at dinadakila ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Napakinggan po natin, mga kapatid, sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang tagpo ng pagkikipag-usap ni Jesus Nazareno sa babaeng Samaritana. Ang tagpong ito ay tunay ngang kapupulutan natin ng iba't ibang aral at mas malalim na pagninilay. Alam po ninyo, ang babaeng Samaritana ay kabilang sa mga tinaguriang pagano. Noong panahon ni Jesus, ayon sa mga Hudyo, ang kaligtasan makakamtan lamang sa loob ng bayang Israel, ang pinilang bayan ng Diyos. Kaya naman, may malaking dibisyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano dahil ang mga Samaritano ay hindi nakapaloob sa bayan ng Israel at hindi itinuturing bilang bayang pinili ng Diyos. Kaya para sa mga Hudyo, ang mga Samaritano hindi maliligtas. Subalit mariwanag nating narinig, si Jesus Nazareno, unang nakipag-usap sa Samaritana. Si Jesus Nazareno, isang Hudyo, siya ang nagkusa upang kausapin ang babae. Dito, mapapagtanto natin ang paghahangad ng Diyos na maramdaman at kumilos sa buhay natin. Ibig sabihin,
ang Diyos ang unang kumikilos. Ang Diyos ang unang naghahangad ng ating pagbabago. Siya ang unang kumikilos upang mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Siya ang unang nag-aabot ng kamay para sa ating pakikipagkasundo sa Kanya. Uulitin ko po, mga kapatid, laging ang Diyos ang unang gumagawa ng paraan. It is always God's initiative. Ang tagpong ito, isang malinaw na patunay na nais ng Diyos kaligtasan para sa lahat. Nais ng Diyos ang kaligtasan hindi lamang sa mga Hudyo, kung hindi sa bawat isa sa atin. Maging Hudyo, Hintil, Samaritano, lahat may puwang sa kaligtasan ng Diyos. Di po ba tayong lahat ay mga Pilipino? Hindi naman tayo mga Hudyo. Ang ating bansa ay Pilipinas. Hindi naman bayang Israel. Pero tayong lahat, nais ng Diyos, makasalo at maging kabahagi ng Kanyang kaligtasan. Nais ng Panginoon, tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, maging tagapagmana ng Kaniyang kaharian. Ibig sabihin, ang pintuan ng kaligtasan ay naging bukas, hindi lang para sa iilan, kung hindi sa ating lahat, sa bawat bansa, sa bawat bayan na may pananampalataya sa may kapal. Maging mayaman ka man o mahirap, profesional ka man o ordinaryong tao, mataas man ang iyong tungkulin sa lipunan, iba man ang iyong kulay, iba man ang iyong kultura, at iba man ang iyong tradisyon, ang kaligtasang na nais ng Diyos nakalaan para sa sanlibutan. At ito ay hindi pwedeng mabili ng pera o ari-arian. Ang daan ng kaligtasan makakamit natin unang-una kung tayo'y magsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ay magbabalik loob sa Diyos. Kaya pagmasdan ninyo mga kapatid, nabanggit din sa ating ebanghelyo ang tungkol sa pagkauhaw. Kung tayo ay nauuhaw, agad-agad itong mapapawi ng tubig. Ngunit kinalaunan, tayo ay muling mauuhaw. Bagamat ang tubig ay napakahalaga sa atin, hindi lamang tayo nabubuhay sa tubig. Ang tubig, ginamit na simbolo at tanda ng kasaysayan ng kaligtasan. Sa aklat ng Henesis, inilarawan ang tubig bilang likha ng Panginoon. Ang tubig ng baha sa panahon ni Noe, nagsilbing tagalinis ng kasamaan ng mundo. Sa aklat ng Exodo, nabanggit ang tubig bilang paraan ng kaligtasan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Narinig natin sa unang pagbasa kung paanong inilaan ng Diyos ang tubig mula sa bato. Bagamat sinubok ang kaniyang bayan, minarapat pa rin ng Diyos na bigyan sila ng tubig sa pamamagitan ni Moises. At ang napakahalagang tandang ito,
gagamitin din ng Diyos upang maging simbolo, upang malunasan ang ating pagkauhaw sa buhay espiritual. Kaya nga anong sabi ni Jesus? Ang umiinom ng aking tubig ay hindi na mauling mauuhaw. Ngunit ang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw pa. Ito ang magiging bukal sa loob, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tinapay at alak na ating tinatanggap sa banal na komunyon, ito ang pagkain at tubig na nagbibigay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, maraming pagkakataon na tayo'y hindi lamang uhaw sa tubig. Uhaw din tayo sa buhay espiritual. Uhaw tayo sa pagmamahal. Uhaw tayo sa maraming atensyon sa buhay. Uhaw tayo sa pagkalinga ng mga taong nakapaligid sa atin. Uhaw tayo sa tamang paglingap. At ang pagkauhaw na ito, hindi masusolusyonan ng ordinaryong tubig. Ang uhaw na ito, tanging malulunasan ni Jesus Nazareno, ang ating bukal ng tubig na kailanman hindi nauubusan ng awa, pagmamahal at kapatawaran. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paanyaya sa atin, lumapit tayo sa Panginoon na ating tagapagligtas, sapagkat si Jesus Nazareno lamang ang tunay na pumapawi at humahawi ng lahat ng ating pagkauhaw sa buhay. Amen. Amen.